Magandang araw mga idol. Usapang online sabong pa rin tayo ngayon ano. So maliban sa mga taong nalulubog sa utang, maliban sa mga taong nasisira ang pamilya, at maliban sa mga taong nagpapakamatay dahil sa online sabong, ang dami na ring mga taong nawawala ngayon. Siguro hindi bago sa inyo, hindi lingid sa inyo pala, hindi lingid sa inyo yung balitang may mga taong nawawala na nasasangkot ngayon ang online sabong na yan. At pagkatapos, hindi lang yung 5 taong yun, may mga nauna pa pala na mga taong nawawala din, na napagbibintangan silang nag-chope ng manok. Hindi na ako magsasalita ng details tungkol doon dahil di pa ako sigurado kung ano talaga nangyari. Pero ang malinaw ngayon, nawawala sila. At nagpunta sila sa online sabong na isang dahilan na sinasabi nilang pinakaugat ng lahat. So, mga idol, ang usaping ito hindi na usapin ng libangan lang o pampalipas lang ng oras. Ang usaping ito ay talagang napakaseryoso na tungkol sa online sabong na to. Ang dami ng buhay talaga na nasisira. Ang dami ng buhay na napapahamak. Mga taong nagkakalubog-lubog sa utang, mga taong napipilitang magnakaw, mga taong nakukulong, kahit mga profesional, mga taong napipilitang gumawa ng masama para mapunuan lang yung pagka-addict nila sa online sabong na to. So hindi na biro ito mga idol. Sana makapag-isip-isip tayo na bago pa mahuli ang lahat, huwag na nating tangkiligin tong online sabong na to. Hindi naman sa galit ako sa mga namumuno sa online sabong, pero sobrang hindi na talaga biro ang nagiging epekto nito sa mga tao. Tulad nga ng sabi ko, mas malala pa ito sa drugs. Ang drugs kasi lantaran lang yung epekto, pero tong online sabong talaga palihim na dahan-dahan kang sisirain. Ang dami talaga nasira, mga taong wala namang kaalam-alam sa pagsasabong dati. Pagkatapos naturuan, natutong maglaro hanggang sa nalulong, nagkalubog-lubog sa utang, nasira pamilya, hindi kanaya ang problema, nagbigti. Yung iba naman, para lang mapunuan ng pagka-addict sa online sabong, nagnanakaw sila. Gumagawa sila ng hindi maganda para lang may pagpatuloy ang pagkalulong nila sa bisyong ito. So nagsisimula lang naman lahat ng ito sa sinasabi nilang mga libangan-libangan, mga pampalipas oras. Pero delikadong laro ito mga idol, delikadong laro dahil nasasangkot dito ang kinabukasan mo, ang kinabukasan ng pamilya mo, ang buhay mo mismo. So dapat pagtuunan na ito ng pansin ng gobyerno, kasi nga hindi na ito biro yung mga nagiging epekto ng online sabong na to. Buhay na, mismong buhay na ng mga tao ang nakasalalay dito. At hindi lang yon, pati yung mga bata na wala nang kaalam-alam, na mga batang inosente, natututo na rin magsugal. Kahit na sabihin mong nababantayan yung mga bata, yung mga nakakasama naman, pag naturuan silang magsugal, delikado na, matuto na rin magnakaw yung mga yan. Kahit yung mga matatandang walang kaalam-alam sa pagsusugal, natututo na rin silang magsugal dahil lang sa online sabong na to, kasi nga napakadaling ma-access mga idol ko. Basta may cellphone ka lang, may Gcash ka, kahit wala kang ano ba tawag doon, yung mga nagsusupply na yan ng load, yung mga financier, yung mga agent. So ibig sabihin nito, walang pinipili ito, tong online sabong na to, mapamatanda, mapabata, lahat. Oras na marunong kang gumamit ng gadget, marunong kang gumamit ng cellphone, pwede kang magsabong, pwede kang maglaro. Ibig sabihin, may pag-asa na masira ang buhay mo kahit anong edad ka pa, bata, matanda, babae, lalaki, kahit anong gender pa yan. Kahit nga natutulog ka, nakatiwarik ka, o nasa CR ka, tamatay, pwedeng tumaya. Kahit yung 2 years old, kahit asot pusa mga idol, pag naturuan yun na tumaya, pwede. Ganyan kadaling ma-access ang online sabong, kaya hindi natin maikakaila na napakadami talagang nalululong, na-addict. Yung sinasabi nilang disiplina,
Wala yan, hindi na yan kasali sa usapan. Ang pinakamagandang gawin dyan mga idol, itigil na ng gobyerno. Dapat mapansin na ng gobyerno to. Magawan na ng paraan na maitigil tong online sabong na to, kasi nga sobrang dami ng napapahamak. Sobrang dami na talagang napapahamak. Hindi na biro ang nagiging epekto nito sa society. Hindi na siya maganda na sinasabi nilang libangan lang. Hindi na ganun eh. Mga buhay na ng taong napapahamak dito eh. Mga kinabukasan ng mga pamilya, mga pamilyang nasisira dahil sa online sabong, mga pamilyang nawawasak, mga buhay na nawawala, mga nagbibigti. Yung iba nakukulong, yung iba nagtatago dahil nalulong sa utang na dati wala namang kaalam-alam sa online sabong na yan. So dapat aksyonan na to ng gobyerno, kasi nga hindi na pera-pera lang bastang hinahabol ng gobyerno. Dapat magkaroon na rin sila ng pakialam sa mga tao. Kasi iba na talaga. Mantakin mo yung ilan ba? 5 tao ba yung mga nawawala dati, pagkatapos may mga nauna pa pala na napagbibintangan na nagchoppy ng manok, ayun nawawala na sila. Kasi mga idol, yung online sabong na yan, hindi naman basta pipitsuging mga tao lang na nandyan. Mga big time yan, mga big time na mga multi-billionaire na, hindi naman multi-billionaire pero mga milyonaryo ang naglalaro dyan, nagpapalaro. So hindi ko na sinasabing na ito ay sindikato o ano, bastang sinasabi ko mga big time sila. Kaya mahirap silang mahirap silang kalabanin. At sinasabi ko mga idol na tong online sabong na to, wala tayong panalo talaga dito. Lamang na lamang ang talo dito. Kahit nasabihin mong nagpapanalo ka, tumaya ka ngayon, nanalo ka, tumaya ka bukas, nanalo ka. Pagkatapos tumaya ka kinabukasan, nanalo ka ulit. Masasabi mo ba na sa susunod na araw hindi ka natataya? Tataya at tataya ka hanggang sa mabawi ang mga panalo mo, hanggang sa maubos din, hanggang sa gusto mong bawiin na, doon na nagsisimula yun mga idol ko. Na magsisimula na ibenta yung mga gamit, magsisimula ka ng ilabas yung mga ipon mo, magsisimula ng mangutang hanggang sa nagkalubog-lubog, hindi na nakayanan, nasira na yung pamilya, hanggang sa hindi na nakayanan yung problema, nagbigti. Yung iba naman mga idol ko na nababalitaan natin, di ba, mga nagnanakaw, nakulong, mga professional pa iba, mga pulis. Pagkatapos ito, kahapon lang ito, nakita ko mga idol ko na may isang pulis, binaril niya yung Indiano. Kasi nga nagkautang yata yung pulis doon sa Indiano dahil sa online sabong din. Na nalubog sa utang. Siguro hindi na niya mabayaran. Ang ginawa niya, pinatay na lang niya. Pagkatapos, itong mga nawawala pang tao na hanggang ngayon hindi pa sila nahagilap kung nasaan sila. So hindi na biro tong nagiging epekto ng online sabong na to. Sana makapag-isip-isip tayo bago pa mahuli ang lahat. Bago pa maubos ang mga ipon natin, bago pa masira ang mga pamilya natin, bago pa mawala ang mga buhay natin. Magkaroon na lang tayo ng ibang libangan, madami naman diyan. Kung gusto niyo maglibang kayo sa negosyo, mag-isip kayo ng magagandang negosyo. Doon niyo na lang itapon yung mga pera niyo sa mga negosyo. Sigurado pa kayo. Kaysa nakikipagsapalaran kayo sa online sabong na wala naman talaga panalo. Wala talaga kayong panalo sa online sabong, sinasabi ko sa inyo. Ulitin ko ulit, hindi ako galit sa nagpapatakbo ng pamanuan ng online sabong o sa online sabong mismo. Sinasabi ko lang to para habang maaga pa ay makapag-isip-isip na yung ilan sa atin na wag na mabiktima, wag na tayong sumali sa mga naunang nabiktima na ngayon problemado sa pagbabayad ng utang, problemado dahil nawala yung pamilya, yung iba nakakulong na, yung ibang tao naman nawawala na. Wag na tayong sumali sa kanila. Masyado nang maraming nabiktima tong online sabong na to. Kaya dapat gawan na ng gobyerno na maipatigil ito, kasi hindi na biro to. Ang gobyerno, pinapatay nila yung mga tao dahil sa drugs. Dahil sinasabi nilang ang drugs masyadong masama ang epekto. Pero hindi nila nakikita ang epekto ng online sabong na mas malala pa sa drugs. O sabihin na natin na hindi ka mahihilo sa online sabong,
na tulad ng epekto na drugs, hindi hindi ka napapraning na katulad ng drugs. Pero ang epekto na to dahan-dahan sa mentalidad, sa physical, yan, ramdam yan lahat. Hanggang sa ma-stress ka, hanggang sa magkaroon ng depression, dadahan-dahanin ka hanggang sa sumuko ka na. Siguro may mga nasiraan na rin ng ulo dahil dito, dahil sa hindi na malaman ng gagawin na kung paano bayarin yung mga naging utang nila dahil sa online sabong. Sobrang sama na ng epekto nito sa lipunan natin, mga idol ko. Sana magawa ng gobyerno na maipatigil ito bago mahuli ang lahat. Na masyadong marami nang nalululong. Kasi nga walang pinipili ito, mga idol ko, walang pinipili itong online sabong na to. Mapabata, matanda, lalaki, babae, mayaman o mahirap, lahat nagiging biktima nito. Sabihin na natin na maraming perang nakukuha ng gobyerno, pero hindi na tama na ipagpatuloy pa ito na suportahan nila. Kasi nga marami nang nasisira, marami ng buhay ang nawawala, marami ng kinabukasan ng nasira, marami ng pamilya ang nawasak. So sa mga kababayan ko na nanonood ngayon, sana mapanood nyo to, itigil na natin to. Huwag na natin suportahan tong paglalaro ng online sabong na to, kasi nga iba na talaga, ibang nagiging epekto. Nakaka-alarma na, nakaka-perwisyon na masyado sa lipunan natin. Dapat ang gobyerno natin makita to, hindi lang basta pera-pera lang, na porke marami silang nakukuhang mga tax, okay lang. Kaya nga nandyan ang gobyerno para alagaan ng mga tao Kaya nga nandyan sila para ilihis tayo sa mga maling landas. Silang silang protector dapat natin, hindi sila yung magpapahamak sa atin. Dapat magawa na ng gobyerno to ng paraan para maitigil na to. Masyado ng maraming napapahamak. Kaya kung kayo na nanonood ngayon naglalaro kayo, itigil nyo na hanggat maaga pa, hanggat di pa kayo nalulubog, hanggat di pa kayo nasisira, tumigil na kayo, pakiusap lang. Sige, salamat, at sa susunod magkita-kita ulit tayo.